Okay. Okay, sa ating po napag-aralan sa 2 Saturdays ago, last Saturday, before nag-Bible study, ating po napag-aralan noon yung pagpunta ni Paul pabalik ng Jerusalem at kanyang pagka-aresto. So, sinasabi po sa Acts 21, 23, 25, ito po yung sinabi ni James. Si James po yung half-brother ni Jesus na leader ng Jerusalem Church. So do therefore what we tell you. We have 4 men who are under a vow. Take these men and purify yourself along with them and pay their expenses, so that they may shave their heads. Thus all will know that there is nothing in what they have been told about you, but that you yourself also live in observance of the law. But as for the Gentiles who have believed, we have sent a letter with our judgment that they should abstain from what has been sacrificed to idols, and from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality. So ang context po nito is dumating si Paul sa Jerusalem at nag-report siya kay James at sa mga elders ng Jerusalem Church. At nagalak sila sa ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng ministry ni Paul sa mga Gentile. Pero marami pong mga Hudyo na naniwala kay Jesus Christ at hindi pa rin sila nakakabitaw sa hawak ng law. Kumbaga, zealous sila sa law at na-stumble sila sa mga balibalita na si Paul ay nagtuturo ng against sa mga Hudyo, against sa lugar, sa Jerusalem at against sa templo. So, yun po yung mga akusasyon na nilevel kay Paul na nakaka-stumble sa mga Christians na taga-Jerusalem na narinig nila ito na maano pa sila, hindi pa nila nabibitawan ng gusto yung pagsunod sa batas. So, yun po yung konteksto ng verse na to. Sinasabi na ah, ang sinabi ni James kay Paul, o sige, para hindi ma-stumble, para mapawi yung mga chismis na tinuturo mo daw na talikuran si Moses, talikuran ng ang temple, talikuran ng mga Hudyo. Pakita mo na na ginagawa mo pa rin yung purification, yung sakripisyo. So, yung may vow, mayroong mga 4 na tao na naka-vow. So, take these men and purify yourself along them and pay for their expenses. So, yung purification po is yun yung paggugupit ng buhok. Paggugupit ng buhok, yun yung tanda na tapos na yung kanilang vow. So, mas plus kay Paul na ipakita sa mga tao na binayaran niya itong mga kasamahan niya para mag-purify ng sarili. So, para malaman nila, thus all will know that there is nothing in what they have been told about this. Makita ng mga Christians na medyo nakadepende pa sa law na hindi totoo yung mga sinasabi sa kanya. So, pero para sa mga Gentile, na naniwala yung instruction pa rin na napagkasundaan ng Jerusalem Council ang pinadala sa kanila ah, na mag-abstain sila sa mga pagkain na nagsinakripisyo sa idol at sa dugo, and from what has been strangled, yung mga binigdi, and from sexual immorality. Ito po yung para hindi makastumble sa ibang Christian. So itong mga pagkain is para hindi ma-stumble yung mga Hudyo. And from sexual immorality, kasalanan din po talaga yun. So kaya talamak po yung mga illicit yung mga relationship nung panahon na yon na hindi ruled ng biblically ruled or yung proper view ng marriage. So kaya po yung sinasabi ng Jerusalem Church sa mga Gentile na kaanib sa simbahan. So ang nangyari po nung pag-sacrifice nila Paul para tapusin ang kanilang vow, ito po yung nangyari. Acts 21:27 to 28, when the 7 days were almost completed, the Jews from Asia, seeing him in the temple, stirred up the whole crowd and laid hands on him. So yung mga nakakilala po kay Paul galing sa Asia, specifically po sa Ephesus, uh,
sinunggaban si Paul. Hinuli si Paul. At sumigaw sila ng malakas na men of Israel, mga tao ng Israel, tulong. Ito yung tao, this is the man who is teaching everyone everywhere against the people and the law and this place. So yun po yung akusasyon, no? Against the people and the law and this place. So sinasabi nila na itong tao na to nagtuturo laban sa people, sa mga Hudyo, and the law, sa batas, in this place at sa temple. Moreover, he even brought Greece into the temple and has defiled this holy place. So, from previous na pag-aaral natin, alam natin na hindi totoo yung akusasyon na yun. Kung tinakita lang nila somewhere in the city na kasama ni Paul si Trophimus na taga-Ephesus. So sila magkakilala, galing itong mga Hudyo na ito is galing Ephesus na nandoon lang para sa festival, sinunggaban nila si Paul. At yun nga, naaresto si Paul. Papatay na sana si Paul pero dumating yung mga Roman soldier para iligtas si Paul. Hindi naman mostly iligtas si Paul, kundi ang concern ng mga Roman soldier is para hindi magka-riot, para hindi magkagulo. Yun yung ayaw ng mga Romans na magkagulo sa kanilang nasasakupan. Kaya yung Fort Antonia, yung barracks ng mga sundalo, ay nandoon mismo kadikit ng templo. Kasi sa Israel, sa Jerusalem, laging nagkakagulo kung saan maraming tao. At usually, doon sa pinaka-center ng religious system ng mga Hudyo, which is the temple. So, before tayo mag-proceed sa ating passage, balikan muna natin kung anong pinaglalaban nito. So, kaya nagkakagulo si Paul, kaya natin siya sinusundan is Matthew, Mark, Luke, and John ay apat na accounts ng gospel. So, ang gospel po ang nakataya. At ang Acts po ay yung paglabas ng gospel galing Jerusalem, palabas papunta sa mga Gentiles. So, si Paul po ay na napag-aralan po natin before yung conversion ni Paul at ngayon po babalikan natin yung testimony ni Paul kasi po yun yung nakasulat na kanina na nabasa natin. So Romans 3:21 to 26. Ito yung isa sa mga presentation ni Paul na maganda na nagpapaliwanag sa gospel, sa magandang balita. So Romans 3:21 to 26. Ito yung sinasabi ni Paul. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law. So yung katuwiran daw ng Diyos ay naipakita hiwalay sa law. Although the law and the prophets bear witness to it. So, yung katuwiran ng Diyos ay pinakita na hiwalay sa law. Pero yung law at saka yung propeta ay nagtuturo dito sa katuwiran na ito. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. Yun po yung magandang balita, no, na yung katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus para sa lahat ng mga naniniwala. For there is no distinction, wala pong pinagkaiba ang lahat ng tao, for all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat po ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po napakagandang balita na mayroong katuwiran ng Diyos na hiwalay sa batas at natatanggap ng mga naniwala kay Jesus Christ and are justified by His grace as a gift. So pinawalang sala o diniklarang matuwid sa pamamagitan ng grasya ng Diyos bilang regalo through the redemption sa pamamagitan ng pagtutubos na kay Jesus in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. So yung favorite word po ninyo, yung propitiation. So si Jesus po yung binigay ng Diyos para makasatisfy sa kanyang galit sa pamamagitan ng kanyang dugo, which is another word ng kanyang kamatayan. So pag dinrain po yung dugo natin, mamamatay po tayo. So yun po yung consequence. Kung God put forward as a propitiation by His blood. So ang galit ng Diyos sa kasalanan ay napawi
ng pagkamatay ni Jesus sa cross. At yun lang po ang tatanggapin natin sa pamamagitan ng pananampalataya. This was to show God's righteousness. So pinapakita dito na yung katwiran ng Diyos because in His divine forbearance, He had passed over former sins. So binigay ng Diyos si Jesus para maging propitiation, maging pagpawi ng kanyang galit sa kasalanan kahit sa mga nakaraang kasalanan. So hindi hinatulan ng Diyos yung mga nagkasala noong unang panahon bago kay Kristo dahil darating si Kristo at mag-aalay ng kanyang buhay. So it was to show, pinapakita nito His righteousness at the present time so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. So ito raw po ay nagpapakita ng katuwiran ngayong panahon na ito. Para makita ng lahat na siya yung just, siya yung matuwid, and the justifier. Siya yung nagdideklara sa isa na matuwid. So justifier, siya yung nagja-justify of the one who has faith in Jesus Christ. So yung tayo na naglagak ng pananampalataya kay Jesus ay dineklara ng Diyos na matuwid o pinawalang sala. So yun po yung magandang balita na ating tinanggap at yun din po yung dinedicate ni Paul yung kanyang buhay para ipalaganap yung magandang balita. So si Paul pong nagsulat ito sa kanyang sulat para sa Romans. So yun po yung mission ni Paul. Yung mission ni Paul is ipalaganap yung gospel sa Gentiles. Pero yung gospel po is yun yung nagtutulak kay Paul para gawin ang kanyang mga ginagawa. So punta po tayo sa ating passage sa Acts 21:37 to 22:21. So Acts 21:37 to 39. So ito na po yun, nung nahuli na si Paul, ito na po yung nangyari. So as Paul was about to be brought into the barracks, so nung nahuli na si Paul, at dadalhin na siya papunta sa barracks, katabi lang ng templo, he said to the tribune, "May I say something to you?" And he said, "Do you know Greek?" So malamang na nagsalita si Paul ng Griego sa tribune. So, marunong ka palang mag-Greek. So, maganda yung pagkakatagalog na marunong ka palang mag-Greek. Are you not the Egyptian then who recently stirred up a revolt and led 4,000 men of the assassins out in the wilderness? So, may hinala yung tribune kung sino si Paul. Akala niya ito yung Egyptian. Egyptian, ang sabi sa Bible, like 21:37, ang sinabi dito is, the Egyptian stirred up a revolt. So Lysias' question revealed who he wrongly assumed Paul was. The Egyptian was a false prophet who several years earlier had promised to drive out the Romans. So merong nangako sa mga Hudyo na papalayasan niya mga Romans. Pero bago niya magawa yon, natalo na yung mga puwersa niya na mga Romans. At siya ay nakatakas, hindi siya nakita. So akala nung tribune ni Lysias is ito na yung hinahanap nila. Pero hindi pala. Ang sabi ni Paul sa 39, Paul replied, "I am a Jew from Tarsus in Cilicia, a citizen of no obscure city. I beg you, permit me to speak to the people." So he used Greek to speak to the tribune. So ang Greek po, kung inuulit ko lang, na sabi ko na siguro previous Bible study, na ang Greek po isang trade language. Yung po yung ginagamit sa pangangalakal. At ang Greek din po is ang language ng culture. So, sa ating pong college, sa mga napagdaanan natin, lagi natin madadaanan na yung Greek philosophers. So, yung mga filosofiya ng mga Grego. So, hindi kilala ang Rome sa pagiging filosofiya, kundi ang kaalaman is usually Greek. So, at napatunayan din po na hindi si Paul yung
iniisip ng tribune na kung sino siya. So, pagkabanggit ni Paul na siya ay Hudyo at galing siya sa Tarsus in Cilicia, so he is from a reputable city in the Jew. He is of prestigious origin and he is related to Israel. So, umangat po yung reputasyon ni Paul sa paningin nung tribune. To the eyes of the tribune, Paul's status of being a cultured man gained for him respect. So mali po yung akala ng tribune. Akala niya na simpleng tao lang ito, pero hindi. Siya ay galing sa isang reputable city, isang kagalang-galang na syudad. From Tarsus in Cilicia, a citizen of no obscure city. Astig yung city na pinanggalingan ni Paul. At bakit siya nasa Israel? Siya din po ay Hudyo. So, I beg you, permit me to speak to the people. Acts 21:40, and when he had given him permission, Paul, standing on the steps, motioned his hand to the people, and when there was a great hush, he addressed them in Hebrew language, saying, Acts 22 verses 1 to 2, Brothers and fathers, hear the defense that I now make before you. And when they heard that he was addressing them in a Hebrew language, they became even more quiet. And he said, so in speaking to his own people, he used their own language. Nung nagsalita si Paul sa mga Hudyo, ginamit niya yung salita kung saan siya maintindihan. So sa tribune, nagsalita siya ng Griego kasi yun yung salita ng tribune. Pero nung nag-speak siya sa mga Hudyo, ang ginamit niya ay Hebrew. May nagsasabi na iba na Aramaic. So ang Aramaic is parang kung alam niyo yung Chabacano, 'di ba? Ang Chabacano is Spanish siya na inadapt ng mga taga Davao at naging Chabacano siya. So ang sa issue naman sa Israel, ang Hebrew nila is naging Aramaic dahil nahaluan nung na-capture ang Israel ng Babylon 400 years bago sa time ni Jesus. So ganun po yung setting. So he addressed them in the Hebrew language. Nagsalita si Paul sa language na naiintindihan siya. So pansinin po natin sa Acts 22 verses 1 to 2, addressing them as brother and father is respect for them despite the fact that he was beaten. So nakita po natin yun na kahit na binugbog si Paul ng mga tao, nung nagsalita siya sa kanila, sinabi niya pa rin, brothers and father, hear the defense that I now make before. So, and when they heard he was addressing them in the Hebrew language, they became even more quiet. So, makita po natin yung value ng language, yung pakikipag-usap po sa way na respectful and understandable. So, yun po yung meeting people in a way that is respectful and understandable was displayed by Paul despite the hostility. So, importante din po sa atin yan, na kung makikipag-usap po tayo is may desire tayo na maintindihan tayo. Minsan po kasi yung pananalita is hindi kayo magkaintindihan, na-offend mo lang yung isa, hindi mo na-express yung care mo sa kanya, sa pag-abot sa kanya ng gospel. So may value na pag tayo po ay nagsasalita sa ibang tao with regard sa ating pananampalataya is mainam na may pagmamahal at respeto. So, brothers and fathers, hear the defense that I make before you. So, ang isa din po yung dito is yung word na defense. Importante po yung word na hear the defense. So, yung defense po na ginamit na word sa Greek is apologia. So, hindi po meaning na nag-apologize si Paul na
Ang apologia po is a reasoned defense ng inyong pinaniniwalaan. So yung depensa ng ating pananampalataya. So yung apologia na word is hindi siya apology na sorry, hindi. Apologetics is yung sistema ng pagdedepensa sa ating paniniwalaan. So apologia is the Greek word for defense and is related to the term apologetics. So, mamimit nyo yan sa, kung mag-YouTube kayo, mag-Google, apologetics is yung pagdepensa mo sa iyong paniniwala. Okay? So, hope nakatulong yung term na yan. Proceed po tayo. Acts 22, 3 to 5. I am a Jew born in Tarsus in Cilicia, but brought up in this city, educated at the feet of Gamaliel according to the strict manner of the law of our fathers, being zealous for God as all of you are this day. So Paul was born a Hellenistic Jew. Hellenistic Jew means yung hindi siya pinanganak sa Israel or sa Jerusalem, pinanganak siya sa isang city na kung saan ang Greek culture ang ruling. So, yun yung adopted. So, madami pong Hudyo ang nasa diaspora, which means pinaalis sila. So, may mga nagsettle sa iba't ibang syudad. So, Paul was born a Hellenistic Jew from Cilicia, the city of Tarsus. So, may kakaiba po sa Tarsus, sa city of Tarsus, sa lugar ng Cilicia, ang city po ng Tarsus ay cultural center ng mga Greek. At meron po silang mga universities of the same quality as Athens and Alexandria. So si Paul po ay nanggaling sa lugar kung saan sikat sila sa alaman at sa kultura. So katumbas sila ng Athens, 'di ba? Athens yung sa Acts 17 nung si Paul nagdumipensa si Paul sa Areopagus, so sa Athens yun. So Alexandria din, center ng kultura, Alexandria, Egypt, center ng Greek culture. So tinuruan din siya ni Gamaliel. So si Gamaliel ay nasa Book of Acts, nabanggit niya sa Book of Acts, nung hiningan ng Sanhedrin ng advice, si Gamaliel, ang sinabi ni Gamaliel ay, kung sa Diyos yan, yan ang mananatili. Nung nag-preach sila Peter sa temple at hinuli sila at pinalo sila ng madami, saka sila pinakawalan, sinabihan sila na wag na mag-preach ng gospel. Ang sabi ni Gamaliel, kung hindi sa Diyos yan, hindi yan magtatagumpay. Pero kung sa Diyos yan, is nilalabanan niyo ang Diyos. Parang yun yung sense nung in-advise ni Gamaliel sa mga Sanhedrin. Nung pinalo, nung hinagupit, pinarusahan ng pagpapalo yung mga disipulo ni Jesus Christ na nag-preach sa temple. So yung same na Gamaliel din po, yung naging teacher ni Paul. Nag-train kay Paul sa law of our fathers, sa law, sa tradition, being zealous for God as all of you are this day. So, di ba? Nasa festival sila sa Jerusalem at lahat ito ay tungkol sa Diyos. So verse 4, I persecuted this way to the death, binding and delivering to prison both men and women. Verse 5, as the high priest and the whole council of elders can bear witness, from them I received letters to brothers, and I journeyed toward Damascus to take those also who were there and bring them in bonds to Jerusalem and to be punished. So pinapakilala niya sa mga tao sa temple na ako ay galing sa isang reputable city, ako ay tinuruan ni Gamaliel, at ako ay persecutor. Siya yung nag-usig sa way, this way. So, yung mga Christian noon ay tinawag na way.
Dahil, ang sinabi ni Jesus is, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. So, ang isa sa pangalan ng mga Christian ng panahon na yun is this way. So, pinersecute si Paul, persecuted this way yung mga Christians to the death, binding and delivering to prison both men and women. So, walang pili. Kung Christian, dadalhin niya sa Sanhedrin at na preso ang mga Christian at yung iba, pinatay. As the high priest and the whole council of elders can bear witness. Alam to ng mga namumuno, yung Sanhedrin. From them I received letters to the brothers, and I journeyed toward Damascus to take also who were there and bring them in bonds to Jerusalem to be punished. So hindi lang siya natuwa, hindi lang siya nakontento na inusid niyang mga Kristiyano sa Jerusalem, tumanggap pa siya ng komisyon sa Sanhedrin para usigin yung mga nasa Damascus. So yung Damascus is nasa north ng Israel. Nilakad pa yun ni Paul kasama ng mga kasama niya para lang tulihin yung mga Kristiyano. So ito yung nagpapakita na si Paul ay deboto ng Diyos. So zealous siya for God, katulad ng mga tao na nagpa-participate sa purification ritual, sa festival. So he fought for Judaism and persecuted the way with the blessings of the high priest. So ganun po ka-zealous. Grabe ang pagkadeboto ni Paul na pinipersecute niya yung mga Christian na inakala niya hindi sa Diyos. Okay? Proceed po tayo sa 6 to 11. Acts 22, 6 to 11. As I was on my way and drew near to Damascus, about noon, a great light from heaven suddenly shone around me. So, napupunta na siya, nasa daan na siya, papuntang Damascus, tanghaling tapat, may matinding liwanag galing sa langit at sininagan sila. Sininagan yung paligid ni Paul. Ang tawag dyan. Naka-spotlight si Paul, sabihin natin gano'n. And I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? So may narinig siyang boses, Saul, Saul, bakit mo ako inusig? At sumagot si Paul, and I answered, who are you, Lord? Tama yung sagot ni Paul, who are you, Lord? Dahil sa kapangyarihan na ipinakita sa kanya. And he said to me, I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. So, hindi malabo, ito ay malinaw, na nagpakita kay Paul ay si Jesus. So, tanghali na po yun, ano pang liliwanag sa araw sa tanghali? Parang mahirap abutin, pero nakita ni Paul ay mas higit pa na liwanag kesa sa araw ng katanghalian. So, yung ganon, so, nasa Middle East. Ang iba sa atin, ako, alam natin yung liwanag ng araw sa tanghali. Yung pagpasok mo ng bahay, madilim lahat. Pero yung liwanag ng tanghaling araw papuntang Damascus, may mas lumiwanag pa doon at sininagan si Paul at ang kanyang mga kasamahan. At nagpakilala ito na siya si Jesus ng Nazareth na inuusig ni Paul. So ang inuusig ni Paul ay mga Kristiyano, pero ang sinasabi ni Jesus, pag inusig mo mga Kristiyano, inuusig mo ako. So verse 9, now those who were with me saw the light but did not understand the voice of the one who was speaking to me. So hindi po naintindihan ng mga kasama ni Paul. Siguro narinig nila ang paliwanag ng iba is narinig nila yung tunog pero hindi nila naintindihan yung sinasabi. So parang parang ganon, muted yung narinig ng hindi natin alam kung sobrang lakas o nakatutok lang talaga kay Paul yung pagsasalita ni Jesus na siya lang dapat ang makarinig. At ang verse 10, and I said, what shall I do, Lord? And the Lord said to me, rise and go into Damascus, and there you will be told all that is appointed for you to do.
And since I could not see because of the brightness of that light, I was led by the hand by those who were with me and into Damascus. So ito po yung conversion ni Paul. So in essence po, itong passage natin is ang testimony ni Paul na gusto niyang ipaabot sa mga nasa templo na bumugbog sa kanya nung araw na yun. So Paul's conversion, ito po yung observation na Paul's conversion was initiated by the risen Jesus Christ in a display of glory and power. So ang conversion po ni Paul ay, ang nag-initiate ay si Jesus Christ mismo. Pinakitaan si Paul ng kapangyarihan at kalawalhatian ni Jesus. So the appearance of Jesus outshone the noon sun. Mas maliwanag pa kaysa sa tirik na araw. At nakita din niyo ng kanyang mga kasamahan. Pero si Paul lang ang nabulag. So para sa kanya talaga yung liwanag na binigay ni Jesus. Nabulag siya ng kaliwanagan ni Jesus. At nung makita niya yung kapangyarihan ni Jesus, yung kapangyarihan ni Jesus, ang sinabi niya is, "Who are you, Lord?" Merong pagpapakumbaba, merong pagtanggap na ito ang si Jesus ay Panginoon. Who are you, Lord? So tamang-tama yung sagot ni Paul. At simula noon, sumunod na siya sa lahat ng inuutos ni Jesus. So yun po yung makita natin doon. Napakaganda at kahanga-hanga na presentation ng kung sino si Jesus. Nagpakita mismo sa kanya si Jesus sa isang glorious, maluwalhating pagpapakita at pinakita niya ang kanyang kapangyarihan. So okay na ako, maniniwala na ako sa gospel. Ayoko maranasan yung naranasan ni Paul. Hindi nakakatakot yung ganong pangitain para sa isang hindi naniniwala. Pero nung pagpakita ni Jesus kay Paul, ang sabi niya is, "Who are you, Lord?" Nakilala ni Paul na si Jesus ay Panginoon. So next section po tayo. Acts 22 verses 12 to 16. And one Ananias, a devout man according to the law, well spoken of by all the Jews who lived there, came to me, standing by me, and said to me, "Brother Saul, receive your sight." So nagsalita itong si Ananias na inutusan din ng Diyos na hintayin si Saul at hawakan siya at ibigay sa kanya pabalik ang kanya paningin. So Brother Saul, receive your sight. And at that very hour, I received my sight and saw him. So pagkatapos na nakita ni Paul si Jesus, ang susunod niyang nakita ay si Ananias. Ito yung inutusan ni Jesus Christ na tanggapin si Saul at ibalik ang kanyang paningin. And he said, "The God of our fathers appointed you to know His will." So yung Diyos ng ating mga ninuno ay itinakda ka para malaman ang kanyang kagustuhan. To know His will. To see the righteous one and to hear a voice from His mouth. Nakita niyo po yun? Ang Diyos na ating mga ninuno ay itinakda na malaman mo ang kanyang kagustuhan. At makita mo si Jesus, yung righteous one, at marinig mo ang kanyang tinig. For you will be a witness for him to everyone of what you have seen and heard. And now, why do you wait? Rise and be baptized and wash away your sins, calling on His name. So ito po yung conversion ni Paul. So Paul was healed from his blindness after seeing the glory of Jesus. So it was God, ito yung Diyos na nagtakda kay Paul para makita si Jesus at marinig ang kanyang tinig. So nakita niyo po para sa isang Hudyo, kung naniwala siya kay Jesus, lahat ng pinag-aralan niya sa Old Testament, lahat ng kaalaman niya sa Diyos ay magmi-make sense. Maintindihan niya kung sino si Jesus Christ.
So naniwala tayo dahil sa magandang balita na kapatawaran sa ating kasalanan. Pero mas matamis para sa isang Hudyo na yung lahat ng inaral niya, lahat ng pinasa na kaalaman galing sa ninuno ay naging fulfilled kay Jesus Christ. At lalo na kay Paul, na si Paul ay nag-aral ng malalim tungkol sa law. So what a comfort for Paul to know that Jesus was the Messiah that the law and the prophets point to, and that he received the grace to be on his side and be useful. Di ba, napakalaking comfort yun kay Paul, na akala niya na si Jesus ay kaaway ng kanyang paniniwala. Pero nung kinatagpo si Paul ni Jesus sa road to Damascus at napunta siya kay Ananias, ang sinabi niya ay, the God of our fathers, yung Diyos ng ating mga ninuno, siya yung nagtakda na malaman mo ang kanyang kagustuhan at makita si Jesus at marinig ang kanyang tingin. Di ba, laking comfort nun kay Paul na yung nilalabanan niya pala ay ang Messiah na pinatutunguhan na tinuturo nung batas, nung prophets, ng buong Biblia ng mga Hudyo. At natanggap niya ang grasya. At ang comfort nun is nasa side siya ng Diyos na ngayon. Kahit sabihin natin inusig niya ang Diyos, ngayon ay nasa panig na siya. And now, why do you wait? Rise and be baptized and wash away your sins, calling on His name. So may mga nagsasabi po na yung baptism is nakakahugas ng kasalanan. So, hindi po maganda po yung pagkakabasa kanina sa Tagalog. Kasi po yung arrangement ng words sa Greek, sa English is having a reason, be baptized, and wash away the sins of you, calling on the name of Him. Parang ganun yung pagkakonstruct sa Greek. So ang baptism po is hindi nakakatanggal ng kasalanan. Ang nakakatanggal ng kasalanan is yung pagtawag sa pangalan ni Jesus. Yung paniniwala, yung pagsampalataya sa kapatawaran na na-accomplish ni Jesus sa cross. So, hindi po yung, kasi po may iba po nagsasabi na, ito yung proof text para na yung baptism ay nakakatanggal ng kasalanan. So, hindi po ganun yung sa ayos sa Greek language. So, ang pag-call sa pangalan ni Jesus, yun yung nakaka-achieve ng kapatawaran sa kasalanan. So, the next slide is 17 to 21. When I had returned to Jerusalem and was praying in the temple, I fell into a trance. So, remember na po natin na yung si Paul po, on the way siya to Damascus, na-convert siya, nabaptize siya, nag-preach siya sa Damascus. Pagkatapos nun inaway siya ng mga Hudyo na belonging pa rin sa Judaism at tumakas siya sa Arabia. At nandun siya for 3 years. Pagbalik niya ng Damascus, pumunta siya sa Jerusalem. Ito na po yung sinasabi niya po na when I had returned to Jerusalem and was praying into the temple, I fell into the trance. And I saw him saying to me, make haste and get out of Jerusalem quickly because they will not accept your testimony about me. At ang sinabi ni Paul, and I said, Lord, they themselves know that in one synagogue after another, I imprisoned and beat those who believed in you. And when the blood of Stephen, your witness, was being shed, I myself was standing by and approving and watching over the garments of those who killed him. So nakita mo natin na kahit si Paul, nakaukit sa utak niya na nandoon siya at binabantayan yung damit ng mga pumapatay kay Stephen. So alam niya na alam ito ng mga leader, alam niya na alam ito ng mga tao, alam niya na
Sa paningin nila, ito yung accomplishment ni Paul. Ito yung pagkakakilanlan kay Paul. At dahil sa zealousness niya dahil sa paano ba express Tagalog? Dahil sa kasigasigan niya sa pag-usig sa mga Christian is maniniwala ang mga Hudyo nung bumaligtad siya. Na nakita niya talaga si Jesus. Natunay si Jesus ang Misaya. Nakita niyo po yun na yung kabigatan ng obedience niya sa pagiging Judaism, na nakita niya yung katotohanan ni Jesus Christ, is maniniwala sa kanya yung mga tao. Pero sinabi ni Jesus sa kanya, sa direct na revelation Jesus Christ, make haste and get out of Jerusalem quickly because they will not accept your testimony about me. Hindi. Tatratuhin kang isang traitor. Hindi kanila paniniwalaan. So Paul receives a direct instruction from the risen Jesus. So Paul wonders, si Paul ay nagtataka, bakit yung mga Jews is hindi maniniwala sa kanyang testimony since they don't know that he was there actively participating in the execution of Stephen. So kung babasahin po natin yung susunod ng mga pasahe, hanggang dito na lang yung testimony ni Paul. Sa verse 21 na lang. And he said to me, go, for I will send you far away to the Gentiles. So wala na dyan yung verse 22, pero ang sinasabi sa verse 22 ng Acts 22, up to this word they listened to him. Then they raised their voice and said, away with such a fellow from the earth, for he should not be allowed to live. So pagkatapos nito, nandito lang yung testimony ni Paul, hindi na siya nakapagpatuloy. Bakit? Dahil sinabi niya na ang Diyos, si Jesus, ay pinapapunta siya sa mga Gentiles. Hanggang doon lang ang pinakinggan nila. Hindi po katanggap-tanggap sa isang Hudyo na ang Diyos nila ay magbibigay ng grasya sa mga Gentiles. Hindi po katanggap-tanggap sa isang Hudyo na magiging anak din ng Diyos ang mga Gentiles. Pero alam natin, sa nabasa natin gospel kanina, na walang distinction. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God. Pero hindi ito katanggap-tanggap sa mga Hudyo. Kaya hanggang doon lang pinakinggan si Paul ng mga Hudyo. So makikita po natin na ito po ang testimony ni Paul na binigay niya specifically para sa mga Hudyo. So ito rin po yung confirmation o confirmation ng rejection ng religion, ng buong religion ng Judaism kay Jesus Christ. Ito po yung confirmation ng rejection ng Judaism kay Jesus Christ. So, kung sisimplihan natin yung testimony ni Paul, makikita natin, ito po yung parte ng testimony ni Paul. So, nandun po yung conversion niya, yung encounter niya with the risen Jesus on the road to Damascus, convinced Paul that Jesus is the awaited Messiah. So, confession, when Paul accepted Jesus as his Lord, he proclaimed this faith to others despite the opposition. So kung iba po ang ating pananampalataya sa iba, syempre, pag sinabi natin ng gospel, meron silang masasabi. Bakit ganito? Bakit ganyan? Mukhang mali yata yan. So, ganun po talaga, no? So, nandun po yung conversion, yung reality na naniwala po si Paul kay Jesus. Naniwala si Paul na si Jesus ay anak ng Diyos at siya ang Messiah ng mga Hudyo. Yun yung conversion. Yung confession is, yung pinaniniwalaan ni Paul is malaya niya at matapang niya binabanggit at sinishare sa ibang tao. At commission. Jesus sends Paul to offer God's grace
to the Gentiles. Pero maintindihan din po natin na napagdaanan natin sa ating maraming pag-aaral na ang sistema po ni Paul ng pag-evangelize sa Gentile territories is pupunta muna siya sa synagogue. Dati, nung siya ay nanguusig, pinupuntahan niya yung synagogue at hinahanap niya yung mga Kristiyano. So dahil po si Jesus ay hindi talaga humiwalay sa Judaism. Si Jesus ang fulfillment at next stage ng Judaism. Si Jesus ang realization ng lahat ng seremonya ng Old Testament. Lahat ito ay nagtuturo kay Jesus. So para sa isang Hudyo na maliwanagan sa pagkatao at claim ni Jesus Christ, ito ay malaking comfort para sa kanila. Malaking comfort para kay Paul. Diba? Kaya nagsisimula siya sa synagogue dahil nandoon yung mga Hudyo, mga tao na nakakaalam sa Old Testament, nandoon din yung mga hintil na naiintindihan yung concept na tinuturo ng mga Hudyo. At paglatag niya ng gospel, nandoon din yung pagkaunawa kung ano ang kiniklaim ni Jesus Christ. Di ba ganun yung hindi nawala yung pag-ibig ni Paul sa kanyang mga kababayan. Hindi nawala yung kagustuhan ni Paul na ibigay yung gospel, yung magandang balita sa kanyang mga kababayan. Dahil kung marirealize nila, kung binigay na sa kanila ng Diyos yung puso para tanggapin ang magandang balita, lahat ng napag-aralan sa Old Testament, ang fulfillment nun, ang katuparan nun, ang katuparan ng lahat ng inaasam nila ay si Jesus. Siya ang Messiah, ngunit ang ginawa ng Hudyo ay nireject si Jesus Christ. Ginamit ang Rome para ipako. Ito ay salaysay ng rejection, ng pagtalikod nila sa kanilang Messiah, pero ito rin ang ginamit ng Diyos para ipakita na si Jesus ang kabayaran sa ating kasalanan. So, ito lang po yung maikling application ng ating passage ngayon. So, when we believe the gospel and entrust our souls to Jesus, we do not know everything, but we know enough to know that God saved. Nung una tayong naniwala sa magandang balita, so, magkakaiba po siguro yung experience natin, pero umabot yung panahon kung saan nag-click, kung saan naintindihan natin ang gospel, kung saan nabago yung ating puso at naunawaan natin kung ano ang kiniklaim ni Jesus na kaya niyang ibigay sa atin. So, maaaring ganun o maaaring pagka-explain pa lang sa atin ng gospel at naintindihan natin, nagustuhan ka agad natin ng gospel at napagtanto natin sa ating puso na kailangan natin si Jesus din ang tagapagligtas. So, ano man ang ating mga experience, matagal man tayo bago naniwala sa gospel, o pagkarinig natin ng gospel, o may pinagdadaanan tayo sa buhay, kung ano man. When we believe the gospel and trust ourselves to Jesus, hindi natin alam lahat. We do not know everything, but we know enough to know that God saved us. Alam natin yun. So may pagkaintindi po ng magandang balita. May pagkaintindi po ng kung ano yung pinasok natin. May pagkaintindi ng kung ano yung gusto natin na in-offer ni Jesus Christ. May pagkaintindi tayo kung sino si Jesus Christ na sinasabi niya. Diba? Hindi natin tinanggap si Jesus para lang maligtas sa impyerno. Tinanggap natin si Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon. So, enough yung alam natin na niligtas tayo ng Diyos kay Jesus. So, pangalawang application is like Paul's testimony, we should be able to testify what God has done in our life. So, kung totoo na nangyari sa atin yung pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita ni Jesus, alam natin ang nangyari sa atin. So, hindi natin alam. Alam natin kung nangyari. So, mayroong pagkaunawa sa atin kung anong ginawa sa atin ng Diyos.
At kung iisipan natin, i-organize natin kung ano mangyayari sa atin, maibabahagi natin, makakapag-testify tayo kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. So, genuine conversion is evidenced by a changed life and the desire to be of service for the gospel and the body of Jesus, the church. So, katulad ni Paul, meron tayong conversion, meron tayong confession, at meron din tayong provision. So, nasa puso po natin bilang mga naniwala sa gospel na magsilbi. May pagbabago sa ating buhay na gusto natin makasama ang mga Kristiyano. May gift po tayo para i-share sa church. Dahil po tayo ay niligtas, ang ating puso ay nabago para magsilbi kay Jesus sa anumang paraan. Dahil napakaganda ng ating tinanggap na kaligtasan. Ang pagliligtas ni Jesus, kung ating naunawaan, ay hindi lamang pagdating ng katapusan ng ating buhay, kundi kahit sa ating mga pinagdadaanan sa buhay, tayo ay nakasandal kay Jesus. So, additional application is yung mga simple lang na make the conscious effort to put into words our testimony and make sure that it elevates the person of Jesus and what He did. Sasadyain po natin na i-practice ang ating mga testimony. I-organize natin yung ating mga karanasan at mailagay natin sa simpleng salita para magkaroon po tayo ng testimony. At siguraduhin po natin na yung testimony natin ang pinapakita ay si Jesus. Kung napansin niyo po kanina sa ating pasahe, si Paul ay hindi siya nahihiya sa mga pangit na ginawa niya. At nagpapasalamat siya kay Jesus. So kumbaga, yung testimony ni Paul is degrading para sa kanya, pero ini-elevate yung ginawa sa kanya ni Jesus. Di po ba? Parang, kasi ngayon marami sa YouTube na may mga viral na testimony. Na bago ako ni Jesus, dati akong drug addict, hindi na ako uminom, hindi na ako maamoy ko lang yung ganyan. So, ang na-elevate, nakalimutan si Jesus. Ano lang, icing lang si Jesus. Sila yung bida sa kanyang storya, sa testimony. So, may lugar po ang testimony sa ating mga buhay. Pero kailangan na ang na-elevate sa ating testimony ay ang person ni Jesus Christ at kung ano ang ginawa niya. So, yun po ang siya sa application sa ating mga testimony katulad kay Paul. So, practice saying your testimony in a short and simple way that is easily understandable. So, sanayin po natin yung testimony natin na maikli, simple, at madaling maintindihan. And then share it with people and try to improve it by knowing what works in relating your gospel experience to others. So, alam po natin na, hindi naman ako magsasalita, nakahiyang mag-share, baka hindi niya kapaniwalaan. So, meron pong magta-trial and error po tayo. So, i-share po natin sa people yung ating testimony, kung hindi gumana, baguhin natin to, baguhin natin ganyan. Pero, kailangan faithful tayo sa ating naranasan. At kung sino, si Jesus at ang kanyang ginawa. So, makakatulong po sa atin yung sinabi ni Peter. So, marahil familiar kayo sa verse na to. So, 1 Peter 3:15, but in your hearts, honor Christ as Lord and Holy. So, yun po yung unang-una, no? Na sa ating puso, parangalan natin si Jesus bilang ating Panginoon at banal. So, yun po yung unang-una. So, dapat tama yung puso natin pag nag-share tayo ng testimony. Hindi yung ating sarili. Nang nagawa ko to sa simbahan. Nangyari to sa aking buhay. Nakakonvert ako ng 100. Nakapag-speak ako ng ganito. Kaya kong ganito, ganyan. Hindi po yun. But in your heart, sa ating pong mga puso, honor, parangalan natin si Kristo bilang Panginoon at banal. Always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason
for the hope that is in you. So kaya po nasabi ko yung i-organize natin yung ating testimony, i-organize natin ng maayos, ilagay natin sa simpleng salita, ng mahalin ng maikli, simpleng salita at madaling i-share. So, kailangan po ng practice yun. Para prepared po tayo. Always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason, for a hope that is in you. So dati, madali lang tayong magsinungaling, mga white lie, green lie, kung ano ba, basta sinungaling, pero nung nakita natin si Jesus, nakatagpo natin si Jesus, hindi na tayo nagsisinungaling o nababawasan na. Galing sa 10 sinungaling kada isang araw, naging isa na lang o dalawa. So yung mga kakompetensya natin sa pagsisinungaling, magsasabi, uy, nakain mo. Kung alam natin yung ating testimony, kung alam natin yung ginawa ni Jesus, kung alam natin yung nabago sa ating buhay, at nailagay natin so sa maliit nating salita, sa maliit nating testimony, handa tayo. Always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Minsan sa trabaho, ito na lang yung masipag. Tapos tatanong sila, ha? Baliw ka ba? Huwag ka magtrabaho na masyado. Ganun. Pero, nasasabi mo na hindi ka nagsisilbi para sa tao, kundi nagsisilbi ka sa paraan na malulugod ang Diyos. Malulugod si Jesus. So, minsan, masyado tayong matapang sa ating pagdidepensa sa ating pananampalataya. Ang sinasabi sa verse na ito, yet do it with gentleness and respect. Makita natin si Paul, brothers and fathers. So, tinawag niya mga kapatid ko, mga tatay ko. Pero nung ilang minuto lang, pumuntik siyang patayin ng mga taong yun. Yet, we do it with gentleness and respect. So, sabi nga sa sa Corinthians yata yun, na knowledge puffs up, but love builds up. So, kahit si Paul, sinaktan siya ng mga tao, meron pa rin siyang puso para sa kanila. Kahit binugbog siya, nung nakapagsalita siya, ang sinabi niya, brothers and fathers, hear my defense. So, yung defense po, apologia din po, same word, apologetics, a reasoned defense, apologia, hindi po siya sorry, kundi ito po yung maayos na paglatag kung ano yung ating pag-asa. Okay? But in your hearts, honor Christ the Lord as holy. Yun po yung pinaka-importante, na tama yung ating puso. Always being prepared to make the defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet, do it with gentleness and respect. So, yan po yung passage natin. Isa sa mga presentation ng testimony ni Paul. Hopefully, natulungan din po tayo sa ating effort na i-share po yung gospel sa lahat. God bless po sa lahat.